Kagalang-galang na Presidente Ferdinand Marcos, sa inyong pagdalaw dito sa probinsya ng Davao Oriental, 10 ng ating mga cabinet secretary and other national agencies. Good afternoon po. In behalf po of the people of Tarragona, we wish to extend our heartfelt gratitude po for you po and for our agencies na nandito for the immediate response, especially po for DSWD and with the rest of the attached agencies. Maraming salamat po talaga. Hindi po nahirapan kami sa local government because of the intervention. Mga mayor ng Davao Oriental at gobernador sa Baluarte ng mga DDS, nilunok ang pride, nagpakumbabang nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. At ano ito? Totoo ba? 80% daw ng majority ng mga Pilipino sinasabing best president daw ang Pangulo. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kagalang-galang na Presidente Ferdinand Marcos, sa inyong pagdalaw dito sa probinsya ng Davao Oriental, 10 ng ating mga cabinet secretary and other national agencies. Good afternoon po. In behalf po of the people of Tarragona, we wish to extend our heartfelt gratitude po for you po and for our agencies na nandito for the immediate response, especially po for DSWD and with the rest of the attached agencies. Maraming salamat po talaga. Hindi po nahirapan kami sa local government because of the intervention. Yun talaga yun ang sinasabi ko sa inyo. Yes, hindi sir. kami alis dito hanggang Yes sir, thank you very much. Hindi kami masabi namin bumalik sa dati, pero more or less normal na yung buhay ng mga naging biktima. Ang hindi mo inaakalang mangyayari sa Davao Oriental. May mga eksenang hindi mo akalaing makikita mo sa Mindanao, mga eksenang parang imposible pero nangyari, at mismong sa baluarte ng mga tinatawag na DDS. Sa Davao Oriental, kung saan dati sigaw ng mga tao ay Duterte pa rin, ngayon may kakaibang tanawin, hindi protesta, hindi galit, kundi taos-pusong pasasalamat. Nilunok ang pride. Ang mga mayor, ang gobernador, mga kilalang loyalista noon, tahimik pero nakangiti, hawak ang mikropono, bumigkas ng mga salitang ikinagulat ng marami, na sinasabing malaki ang pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Halika, pakinggan pa natin ito. Marami ang napataas ang kilay, pero may dahilan. Dahil sa isang aksyon. Hindi ito tungkol sa politika, hindi ito tungkol sa kulay, ito'y tungkol sa responde. Nang yumanig ng malakas na lindol sa Davao Oriental, hindi na kailangan ng press release o pangako. Dumating agad ang tulong, DSWD trucks, sagip kadiwa, relief, pagkain, mabilis, tahimik, epektibo. Kaya raw, tila sabi ng mga nasa lokal, hindi namin inaasahan, pero saludo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit nga ba? Dahil minsan, hindi mo kailangan ng sigaw para marinig. Kailangan mo lang ng gawa, at iyon ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dati, DDS Stronghold ang tawag sa probinsya, pero ngayon, Davao Oriental is Stronghold of Gratitude ang maririnig mo. Hindi dahil nagbago ang kulay, kundi dahil may leader na kumilos bago pa humingi. At ito ang sinasabi ng iilan, at hindi natin alam kung talaga bang totoo ito. Dahil ayon daw sa survey, 80% ng mga Pilipino positibo kay Pangulong Bongbong Marcos, at sinasabi pa dito, best president. Ikaw, sang-ayon ka ba? Iba ang narrative sa social media, pero sa lupa, sa barangay, sa palengke, ang mga tao simple lang ang tanong, sino ang kumilos nung kailangan namin? At doon nasagot ang lahat. Ironiya ba ito o realidad? Ang mga dating matitibay na pader ng loyalty unti-unting nabubura ng mga aksyon. Davao Oriental, dating simbolo ng DDS pride, ngayon simbolo ng pagkilala sa epektibong serbisyo. Kaya kung ang tanong mo ay, sino ang best president? Marahil, ang sagot ay nasa mismong mga labi ng mga taong dati mo inakalang magsasabing, salamat PBBM, purihin ang ating Panginoon Diyos. Pero sa gitna ng lahat ng ito, kapangyarihan, serbisyo at pagbabago, may mas malalim na aral na pwedeng kapulutan. Dahil kahit gaano kakagaling na leader, kahit gaano kabilis ang tugon ng pamahalaan, ang tunay na hustisya, pag-ibig at awa ay nagmumula lamang sa ating Panginoon Diyos. Genesis 6 verse 8, But Noah found grace in the eyes of the Lord. Tulad ni Noe sa panahon ng unod, sa gitna ng pagkawasak, nakita ng ating Panginoon Diyos ang isang pusong mapagkumbaba. Hindi dahil perpekto si Noe, kundi dahil siya'y sumuko, nagtiwala sa biyaya at hindi sa sarili.
Kaya kung si Noe ay iniligtas dahil sa grasya, tayo rin ay may pag-asa sa gitna ng kaguluhan, hindi sa gobyerno, hindi sa tao, kundi sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaya naman kaibigan, maaring marami kang pinagdadaanan, lindol ng buhay, bagyo ng problema, o minsan mga pagkakamaling gusto mong kalimutan. Pero ang sabi ng ating Panginoon Diyos sa Genesis pa lang, ako ang gumagawa ng bagong simula. Kaya ngayon, huminto ka sandali, isuko mo ang lahat sa ating Panginoon Hesus. Hayaan mo siya ang maging pangulo ng puso mo na may grasya, na may awa, pagmamahal at perfect na hustisya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa biyaya at habag na kahit kami nagkukulang, ikaw ay tapat pa rin. Tulungan niyo po kaming maging mapagkumbaba, matutong magpasalamat at magtiwala sa plano mo kahit di namin makita ang buong larawan. O aming Panginoong Diyos, turuan niyo po kaming sumuko sa iyo, sa puso, sa buhay, sa lahat ng aming ginagawa. At salamat na ikaw po ang aming tagapagligtas o aming Panginoong Hesus. Patnubayan niyo po kami o aming Panginoong Diyos at gabayan ang liderato ng aming Pangulo at lahat ng mga mayang Pilipino. Salamat po Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.